Si Joel Embiid ang natitira na lang sa the process ng Sixers, inalis na rin niya sa profile niya yung the process, kasabay din yun ng balita na di umano ilang beses niyang kinumbinse si James Harden na magstay at magkaayos sila ni Daryl Morey, pero wala pa rin. Ang Philadelphia sinasabing pinipreserve talaga ang prime ni Joel Embiid para sa championship run. Kaso, meron kasing Ben Simmons dati, ngayon naman James Harden. Yun ang dalawa naging problema ni Embiid. Yung 2019 sana ang best chance no ni Joel Embiid na makaabot sana sa finals. Kaso, nadali ng Toronto Raptors at yung coach dati ng Toronto, coach niya ngayon. Yun kasi ang time na complete lineup talaga ang Sixers. After nun, hindi na maganda ang kinakalabasan ng taon ni Embiid. Either tatalunin siya ni Tatum sa playoffs or bababa ang kanyang stats. Since 2020 yun. Nagbigay na rin kasi ng statement si Embiid na di umano gusto niyang manalo ng championship sa Sixers or sa ibang team. Yun nga lang, ilang linggo lang din kasi yun bago magkaroon ng mas malaking issue dito kay Harden. Noon pa lang alam na ni Embiid ang problema ni Harden at ni Daryl Morey. Dati pa kasing may article na kailangan na mag-reset ng Sixers sa the process. May mga teams kasi ngayon na nag-aantay di umano sa magiging status si Joel Embiid para next season. Either mag-request siya ng trade kasi nga magulo na ang Philadelphia ngayon. Ang isang team na nag-aabang kay Embiid, Houston Rockets. Dahil di umano yon kay Coach Ime Udoka. Since si Udoka at itong si Embiid malapit sa isa't isa. Kalimitan kasi yun ang ginagamit na dahilan kung bakit lilipat ang isang player sa ibang team. Pero kalimitan din, hindi naman nangyayari yun. So sinabi ni Embiid na gusto niyang manalo ng championship, ang best time kasi niya yung 2021. Kung lumipat siya ng team noon, dahil nga ngayon na ay galing siya sa MVP season at kung contender ang mapupuntahan niyang team kung magsakaling mag-request siya ng trade. Dahil hindi pa rin naman nagte-take effect ang panibago niyang kontrata. Kasabay pa yon ng value niya, nakaagaling pangalang niya sa MVP season. Meron din si Embiid na 4 pang taong contract extension at next year pa magte-take effect yun. 47 to 59 million dollars yun. Kaya hindi rin ganun kadali makuha ng Rockets sa Embiid kung hindi sila magbibitaw ng players na napasign nila this off-season. Either si Fred VanVleet or si Dillon Brooks kasi nga malaki ang kontrata ni Joel Embiid. Dapat noon pa siya umalis kung gusto talaga niyang manalo. Ang isa pa doon, kung gugustuhin ni Embiid na lumipat ng West kung saan nga pahirapan din. Ang Knicks, ang isa naman sa mga team na walang supermax contract player. Ang goal kasi nila makapag-sign talaga ng isang max contract player or isang elite player since Carmelo Anthony. So dati, ang iniintay talaga nila yung trade kay Paul George. Ngayon naman, possible si Embiid. Dahil nga dating agent ni Embiid si Leon Rose, ang president ngayon ng Knicks. Kung sakali kasi lilipat si Embiid, mas papabor sa kanya ang East kesa West. Ang Knicks din ay nakakapasok na sa playoffs at meron silang core players at mga draft picks na pwedeng pamalit kung sakali. Kaya naman 2021 ang best time sana ni Joel Embiid na lumipat dahil yun ang time na nagka-problema kay Ben Simmons. Pero si Embiid nagstay pa rin sa Philadelphia noon. Kasi nga kung meron mang gustong puntahang team si Joel Embiid na medyo imposible na sa ngayon yun ay Golden State. Dahil dati niya pa sinabi na kung magkakaroon sana ng pagkakataon ay gusto niyang maging kakampi si Steph. Si Steph din ang kalimitang pinipili ng ibang star player kasi nga walang ego. Kahit si LeBron gusto siyang maging kakampi. Si Embiid din pumirma sa Under Armour dahil kay Steph. Tinanggihan niya ang Adidas at Nike. Kung merong player sa NBA ngayon na binibigyan ni Embiid ng positive comments, si Steph yun. Dati rin kasi, nung mabibreak nga ni Steph ang record, ay iniwasan din ni Embiid na sa kanila or sa Sixers. Dahil nga sabi niya, nagdo-dominate talaga si Steph nun. Nung bago mag-free agency, nagkaroon ng rumors ang Golden State at itong si Embiid tungkol sa trade. Pero nung nasa transition pa ng pagpapalit ng GM ang Golden State, pangalawa, hindi rin kasi uubra na kunin nila si Embiid na magiging buo pa rin ang core players ng Golden State. Namintes si Joel Embiid ang opportunity sanang nasa prime pa si Steph. Yung 2021 kasi, ang rumors nun si Ben Simmons gustong kunin ng Warriors. Tinanggi agad yun ng team. Pero kung si Embiid ay nag-request noon, mag-iiba ang sitwasyon. Dahil ang request noon ni Ben Simmons, California team, kaya nasama doon ang Golden State. Kung si Embiid ay nag-request ng trade noon dahil hindi pa siya nakakapirma ng kontrata, malaki ang chance na napunta siya doon.
Ang gagamitin sana ng Golden State ay yung mga young players nila katulad ni Jordan Poole, Moses Moody at Jonathan Kuminga. Kaso nga, na-trade na itong si Jordan Poole papuntang Wizards. Isa pa doon, malaki talaga ang value ngayon ni Embiid. Pangatlo, ang problema doon, yung malaking kontrata ni Joel Embiid at siguradong lalagpas sila ng malaki sa kanilang tax at malaki ang babayaran nila kada taon na nasa kanila si Embiid.